Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol, mga kababayan, para sa isa na namang reaction video. At ngayon ay pag-uusapan natin ito pong video mula sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Alright, so don't forget to subscribe po sa kanyang channel. Nandiyan sa ibaba ang link ng mismong channel niya. At sabi nga po niya dito mga tol, China, handa na raw sa World War III. Handang tumakbo. Ayan, mga... Alam niya. Bakit handang tumakbo? Alam niya talaga. Okay, so alamin natin itong video na to mga kababayan, mga tol. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe dito sa ating channel sa mga bago pa lang po. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, yan, pakilike naman nating video. Sa mga nandiyan dyan po palagi, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At mga tol, nandiyan po sa ibaba yung link ng ating page. Pakisuportahan din naman po ang ating page mga tol. No? Alright, so wag na po natin itong patagalin. Umpisahan na natin. Let's go. China, nagbabala na handa na sila sa anumang digmaan. Matapos patawa ng sangkatutak na taripa ang mga produktong made in China, umalma ang mga komunista. Nagbigay ito ng babala hindi lamang sa Estados Unidos, para din sa buong mundo. Ito mga tol, mga babayan, binanata na ng Amerika ang China sa pamamagitan po ng tariff war, trade war, mga ganyan, Marami sa Pilipinas ang nanghina ang tuhod dahil sa nakagigimbal na pahayag ng mga inchik. May mga nagsasabi na ang bansang may pinakamalaking hukbong sandatahang militar sa lupa at sa karagatan ay desperado at nag-aalboroto. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ilang beses na palang pinaghanda ni Xi Jinping ang PLA sa bansa na magprepara para sa darating na World War III. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Actually mga tol, ito nga pong ginagawa rin ng China na to sa hindi lang po diyan sa sa kanilang teritoryo na sa China. Makikita natin na ilang taon na nga po sila naghahanda talaga. 'Di ba? Kasi hindi naman nila gagawin yung ganyang bagay na magpalakas ng kanilang hukbong sandatahan kung wala silang pinaghahandaan. 'Di ba? Obvious na obvious lalo na sa kanilang mga ginagawa ngayon kung ano yung plano nila at kung ano yung target nila. Okay, so most likely ang ginagawa nila is yung tahimik na warfare. Okay, so nananakop sila ng mga teritoryo at lugar na walang dadanak o walang mangyayaring gera. Pero hindi po pwedeng ganoon kasi kung mananakop sila ng teritoryo, mananakop sila ng lugar na walang mangyayaring ganon, hindi uubra dahil syempre papalag yung mga bansa, 'di ba, na apektado, especially yung Taiwan. 'Di ba, yung ginagawa nila sa Taiwan, yung ginagawa nila dito sa EEZ ng Pilipinas. 'Di ba? So hindi naman po pwedeng basta ibigay na lang yan ng mga bansa, especially yung buong bansa, buong Taiwan, 'di ba? Ibibigay na lang sa kanila, susuko na lang sa kanila ng ganun-ganun na lang. O ano naman mukhang ihaharap ng presidente ng Taiwan, 'di ba? West Philippine Sea. Nayanig ang mundo ng ilan sa Pilipinas sa matinding takot dahil sa pinahayag ng China kamakailan lang na handa na ito sa kahit anong giyera laban sa Amerika. Inulat sa YouTube channel ng Daily Record, uploaded ngayon lang ika-6 ng Marso 2025 na naglabas ang China ng nakagigimbal na babala hinggil sa ikatlong digmaang pandaigdig. Sinabi na ang banta ay matapos ang anunsyo na magpapataw si Trump ng karagdagang taripa o buwis sa mga produktong made in China. Alam nyo, ito maputol lang natin mga tol, ginagamit lang siguro nila yan bilang panakot din.
Diba? So baka nga naman, no, na umatras yung Amerika sa kanilang desisyon, no, sa pagpapataw ng taripa sa China, kung sakaling mananakot sila o tatakutin nila ng ganun. Kaso hindi naman basta natakot yung Amerika. 'Di ba? At hindi uubra yung ganun dahil lang sabi nga ng Amerika, handa naman kami, no? Kung sakaling itutuloy niyo 'yan at gagawin niyo yung ganyan, no, makikipaggera kayo sa Amerika. Kaya nga kami nagpapalakas ng puwersa namin. Yun naman ang sagot sa kanila ng Amerika. Diba? So makikita natin handang-handa o preparado pa rin talaga ang Amerika kung sakaling may gagawin itong China. Diba? Ang babala ng mga inchik ay kinatatakutan ng maraming Pilipino. Dahil nga naman ang mga komunista ang may pinakamalakas at pinakamatapang na mga sundalo sa buong mundo. Hindi umuurong sa kahit anong digmaan. Talaga ba? Totoo na hindi umurong ang China sa pandaigdigang digmaan dahil wala pa itong World War na sinalihan. Yun pala yun. Ilang beses na binagsakan ng mabigat na buwis ang mga produkto ng inchik dahil sa paglabag nito sa trade deal ng Amerika. Pinahayag ng Office of the United States Trade Representative na may trade deficit ang China na umabot sa $295 billion noong isang taong 2024. Ibig sabihin, hindi patas ang kalakal ng dalawang bansa. Yan na nga. Mas maraming binibili ang Amerika na gawang China kumpara sa binibili ng China mula Amerika. Yun sinasabi natin. Masyadong magulang yung China, mga tol. Dapat yung trade, tataas lang ng konti o bababa lang ng konti. Ganon, naglalaro, no? Pero ang nangyayari pala kasi, doon sa mga nakakuha natin mga impormasyon, mga tol, na mas marami nga talaga yung binibili ng China o yung binibili ng o pinapasok ng China sa Amerika kaysa yung binibili ng China sa Amerika, no? So, mas maraming ipinapasok na produkto ang China sa Amerika kaysa sa binibili nilang produkto sa Amerika papasok ng China. Okay? So, ano yun unfair yun sa trades, 'di ba? So, mas malaki yung kinikita ng China kaysa sa Amerika. 'Di ba? So, kung ganun rin lang, no, dahil mababa yung taripa na pinapataw namin sa inyo, tataasan na namin yung taripa, sabi ng Amerika. Kasi hindi kayo hindi kayo patas, no? Hindi kayo sumusunod sa magandang usapan. So ganun po kagulang ang ginagawa nitong China. Halos 300 bilyon ang diferensya. Ang laki, di ba? Ito ang isa sa mga basihan ng administrasyon kung bakit kailangan patawan ng karagdagang buwis ang mga produktong gawa ng China. Bukod pa sa rason ng drogang galing din sa bansa. Dahil dito, mukhang napundi na ang mga komunista at nagsuot na ng pamboxing. Ang nakagigimbal na balita mula China ay kinibahala ng marami sa Pinas. Siguro may mga naihipa sa nerbiyos at baka yung iba ay binangungot sa hilakbot. Totoo naman na nakakatakot ang militar ng China. Kita sa mga social media kung gaano kikilabutan ng mga kalaban sa tingin pa lang sa mga sundalong inchik. May kakaiba itong galing sa labanan o hand-to-hand combat. Mala Delta Force at Special Forces ang inam nito sa guerrilla warfare. Kita din naman na may lakas na walang katulad ang mga kasundaluhan nito, na manghihina ka talaga kung sila ay makakaharap mo. Handang mamatay para sa kanilang bayan, hindi tumatakbo sa labanan. Patay kung patay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, walang inuurungan. Marami sa Pilipinas ang naniniwala na ito na raw ang taon na sasakupin na tayo ng China. Kung ganon, bakit yung maliit na isla ng Taiwan na katabi lang nila ay hindi pa rin nila masakop? Yun nga. Sabi pa ng iba, dapat yumuko na lang ang mga Pinoy sa China dahil daw baka gawin tayong battleground ng mga inchik. Kung ganon, bakit hindi nila magawang isang battleground yung katapat nilang Japan? Hindi ba't 20 milyong inchik ang pinatay ng mga Hapon noong Sino-Japanese War? Ang sabi pa ng iba, mas maigi raw na mapasailalim tayo ng China dahil may kalayaan at katahimikan kung komunista ang ating pamahalaan. Yun na nga, yung mga pro-China yan. Kaya huwag kayong boboto ng mga pro-China. Komunistang hindi naniniwala sa Diyos at nagbago ng mga kasulatan sa Biblia at sa Quran.
Malaking debate ang nagaganap ngayon sa Pilipinas hinggil sa mga anti at pro-China. Kung ikaw ay panig sa mga komunista, ang ikinalat na babala ay isang magandang balita para sa iyo. Dahil sa wakas, ay masasaksihan na ng buong mundo ang bagsik ng mga injik. Pero kung ikaw ay anti-China at tutol sa pamahalaang komunista, iba din naman ang iyong pananaw. Ano't ano pa man, ilan lamang ito sa temang pinagtatalunan sa Pilipinas ngayong simula na ang pangangampanya para sa midterm election. Ang babala ng China na handa na raw sila sa World War III laban sa Amerika ay masasabi ring isang pangangampanya. Pakitang lakas at tapang para sa kanilang mamamayan at para sa mga Pilipino. Pero ang hindi alam ng marami ay isa lamang itong reverse psychology. Tama. Yan yung sinasabi natin palagi mga tol, no? Iba yung ginagawa nila sa sinasabi nila at iba yung pinapakita nila sa totoong kakayanan nila. Diba? So yung sinasabi nga natin na parang mind setting lang, no, yung strategy ng China. Nananakot sila pero ang totoo nun, mahina talaga sila. Nandiyan yan sa libro ng Art of War, diba? Pakita mo kung malakas ka, kung kailan ka mahina. No, ipakita mong mahina ka kung kailan ka malakas, 'di ba? Ganun yung strategy na ginagawa ng China dito ngayon. My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. I'm pleased to say that as of yesterday, one day before I assumed office, Sinabi ni Trump sa kanyang inauguration speech na gusto nitong makilala bilang isang peacemaker o tagasulong ng kapayapaan. At sinabi niya bilang isang unifier o tagapag-isa ng mga bayang watak-watak. May mga nagsasabi na ito ang kanyang ginagawa sa Ukraine at sa Russia ngayon. Panig ka man kay Putin o kay Zelensky, siguradong sang-ayon ng lahat kung may kasunduan patungo sa kapayapaan ng dalawang bansa. Marahil ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mainit na sagutan sa White House sina Zelensky at Trump noong Pebrero. Mapapansin na mahilig makipagnegosasyon si Trump sa ibang bansa upang matigil ang anumang giyera, katulad ng sa Gaza at sa Ukraine. Tama man ang paraan o hindi, at mabuti man ang resulta o pangit, depende sa partidong politikal na sinusuportahan ng mamamayan. Gayunpaman, tila ito ang pinaglalaruan ng mga injik. Marahil dahil sa natunugan ng China na nakikipag-areglo si Trump upang maiwasan ang gulo. Sinasabi na ngayon ng mga Chinese na gusto na nila ng World War III. Pero ito ay upang mapilitan lamang si Trump na makipagnegosasyon sa mga komunista. At umaasang sa pananakot na ito ay tatanggalin ni Trump ang tariff sa kanilang mga produkto para nga naman maiwasan ang World War III. Mautak talaga. Kapag sinabing reverse psychology, ito ay ginagawa upang umurong ang isa sa binabalak. Pero hindi siya pipigilan. Bagkusay, itutulak pa itong gawin ang sinabi. Pero may babala sa huli. Halimbawa, kung may gustong umutang sa iyo, para hindi ito magpursige, bagsakan mo ng isang matinding reverse psychology. Sabihin, sige, papautangin kita, pero kapag hindi ka nakabayad, sa akin na ang bahay mo. Hindi mo pinigilan yung gustong umutang. Bagkusay, itinulak mo pa, pero may matinding babala sa huli. Iyan ang reverse psychology. Reverse dahil imbis na pigilan mo, ay itinulak mo pa. Para bang sinabi ng China, sige, bagsakan mo kami ng taripa para magka-World War III. Tama naman. May mga ekspertong nagsasabi, Para kasi sa huli, ang sisisi ng buong mundo, bakit nagkaroon ng gulo, nagkaroon ng gera, dahil doon sa ginawa ng Amerika. So, Amerika ngayon, nasisisihin nila. Diba? Ganun, napakagaling ng China, diba? nasasagutin din ni Trump ng isang reverse psychology ang mga injig dahil alam nitong bagsak ang ekonomiya ng China at nagmamanipula lamang ng kanilang currency.
katulad ng pinahayag ng US Department of Treasury noong taong 2019 na minamanipula ng China ang halaga ng kanilang pera. Kumbaga, kinokontrol ng mga komunista ang pagtaas at pagbaba ng kanilang exchange rate. Ginagawa ito ng China sa legal na paraan pero kadalasan sa pamamaraang iligal. At ang karagdagang taripa laban sa China ay lalong magpapabigat sa ekonomiya ng bansa at baka hindi na nila mamanipula ang kanilang currency kung papagal lalo ang takbo ng kanilang export. Kaya naman ang huling bira ay ang reverse psychology. Anong aral ang mapupulot dito? Bagamat marami sa Pinas ang madaling matakot sa mga banta ng Chinese, ang mga komunista ay walang karanasan sa pandaigdigang digmaan. Nakipaglaban ito noon sa Sino-Japanese War, pero 20 milyong mga Inchik ang kinatay ng mga Hapon. Alam ng kanluran Hihay, ng diba? pananakot ng China ay katawa-tawa lang dahil isa lamang itong reverse psychology upang hindi tuluyang bumagsak ang kanilang ekonomiya. Sabi nga, lead not by manipulation, but through inspiration. Yun yun mga tol di ba? Kitang-kita yung strategy ng China rito, di ba? So ano masasabi ninyo mga tol? I-comment down sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa channel ni Pinoy Mystery Channel at dito sa ating channel, pa-click po ang subscribe button dyan sa ibaba and paki-like na rin po ang ating video. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.